At alam nyo po ba na mayroong 5 halaman ngayong 2026 na bibida at sinasabing mag-a-attract ng positive energies, purity, no? Dahil po isa po ang mga snake plants sa malakas maglinis ng ating indoor airs. Nagre-represent ng resilience, strength, and positive energy, no? Nakakapag-create po siya. At pag naging wood po yung kanyang mga stem, habang tumatagal, ibig po sabihin yan is katatagan, no? Hello everyone, this is Hermes Unaho of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. At ngayong araw nga na to, mas swerteng usapan na naman tayo dahil ngayon ay papalapit na ang 2026 at sinasabing ito ay yung fire horse, no? At nangangahulugan po yan ng iba't ibang simbolismo tulad ng freedom, yan, strength, speed, ambitions, at independence, no? At marami ang nagsasabi sa atin na kapag ganitong sasapit yung panahon, talagang naghahanda na po sila ng mga pampaswerte, pang-attract ng positivity, and yan yung mga hinahanap, ano? At alam nyo po ba na mayroong 5 halaman ngayong 2026 na bibida at sinasabing mag-a-attract ng positive energy sa ating bahay kapag meron tayo, no? Alamin po natin kung ano-ano yung mga halaman na yan. Meron na kaya kayo ng mga to? Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ang mga halaman po ay isa sa mga nilalagay po sa ating bahay upang mapaganda ang kapaligiran, maging kaaya-aya yung tanawin, at the same time po may mga benefits na makukuha sa kanila tulad ng paglinis ng hangin, at syempre hindi po mawawala yung talagang pagkaalam natin na sila po lucky charm, ano? At meron po sa kanila yung mga nagbibigay talaga at nag-a-attract ng positive energy. Ngayong 2026, meron po tayong 5 halaman sa ating listahan. Iikot tayo sa ating garden. Sasabihin ko po sa inyo yung simbolismo at kung paano sila alagaan. Para makita nyo rin po yung itsura nila. Baka meron po kayo sa tabi-tabi ng garden nyo. Yan po. Ilipat nyo na po dun sa mga posibleng pwedeng paglagyan sa inyong bahay, ano? Dahil maganda pong nakadisplay yan. Tara, samahan nyo ko at alamin natin yung unang halaman. Sa una po nating halaman, itong jade plant, ano? Ang mga jade plant po, isa po yan doon sa mga halaman na nag-a-attract ng positive energy, no? At ang tawag po sa kanya is Crassula obata. Kilala po siya sa simbolo niya na nagbibigay ng good luck, wealth, and prosperity dahil nga po dun sa kanyang coin shape na dahon, ano? At ganyan po yung itsura ng mga jade, ano? Ito pong jade namin, tingnan nyo, bonsai na po yung kanyang mga pinaka stem, no? At pag naging wood po yung kanyang mga stem, habang tumatagal, ibig po sabihin yan is katatagan, no? Yung ating pagiging matatag. Usually din po kapag ang jade po magulang na, lumalabas po yung pinaka roots, aerial roots, ano? Maganda po yan sinyales kasi another life, another plant po, ano? Pwede nyo na pong putulin, ano, yung inyong mga stem, no, kapag lumabas na po yung mga aerial roots ng mga jade plant. Usually po, yung iba nahihirapan mag-alaga, no, kasi kapag halimbawa minsan naninilaw yung dakon, yan, maaring senyales po yan ng overwatering or maaring rin pong underwatering. Medyo tricky nga lang po sa pag-aalaga, ano, dahil kapag yung dakon po madilaw tapos dry, ibig po sabihin yan kulang kayo sa tubig. Kapag naman po ang dakon ay madilaw tapos pag pinisan nyo po
matubig, yan po ay overwatering. Yan po yung palatandaan, no, sa pag-aalaga ng jade. Iwas po tayo sa pagdidilig ng madalas dahil maaring makakomit kayo ng root rot or pwede rin pong stem rot, no, kapag halimbawa lumambot, natunaw yung kanyang pinaka katawan dahil sa tubig. Ang kagandahan po dito, yung pong ating jade, nag-iimbak po siya ng tubig, ano, kaya kahit madalang nyo diligan. Sabi nga po, yung pag-iimbak ng tubig sa katawan at dahon ng jade, yan po ay sumisimbolo ng pag-iipon din po, ano. Pansinin nyo po, ito, may mga aerial roots na lumalabas, maaari nyo na po yung ikat, tapos po itanim. Yan po ang pagpapadami rin ng jade, ano, through stem propagations, o pwede rin pong mga leaves propagations, kahit iwanan nyo lang po yung mga pinaka jade nyo po, no, sa may pinaka yan tabi yung dakon niya, maaari po yung mag-ugat at maaari pong makapagpatubo kayo ng panibagong jade. Atin naman pong susunod na halaman ay ang lucky bamboo. Isa rin po siya sa mga halaman na talagang nag-a-attract o magnet pagdating sa positive energy. At ngayon nga pong 2026, itong lucky bamboo natin ay nagre-represent ng resilience, strength, and positive energy, no. Nakakapag-create po siya ng magandang atmosphere, no, sa ating paligid. Kaya pag halimbawang meron pong ganitong lucky bamboo, magandang tingnan. At syempre yung mga stalks niya na talaga namang yan, makita nyo may design pa yung ating mga lucky bamboo, no. Pero usually po makikita natin to mga tuwid na talagang dinidisplay, ano, yung bilang nila. Yun yung napaka-importante. Ilalagay ko po rin yung ating bilang, no, at kahulugan para po dun sa mga nagnanais na magkaroon ng bamboo, kung ano po yung inyong wish na gustong matupad, yan po, may bilang po yung pag-display ng stalks. Iwasan lang po yung 4 na stalk dahil yung 4 na stalks nangangahulugan po yan ng kamatayan. So ito po yung lucky bamboo. Ang tawag din po sa kanya is Dracena, dahil hindi naman siya talaga bamboo, kundi nasa uri po siya ng Dracena. Dracena sanderiana yung pangalan niya. At yan po, maaari nyo siyang ilagay sa lupa, maaari nyo din pong ilagay sa tubig, ano? Nakadepende po sa inyo kung paano nyo siya i-display. So napakaganda po niyan at nakakapagbigay ng good vibes sa ating bahay. Sa pangatlo po nating halaman, ito pong ating mga snake plants, ano, o sansevieria, no. May iba't ibang uri yan. Meron trifasciata, yung mother's in lotang, mahaba siya at patayo. Meron din naman po ito yung tinatawag nating golden flame. Gandang-ganda po ako dito kasi yung dilaw na kulay niya po, nagsisilbing gold yung kulay niya, no. At pagdating po sa simbolismo, kayamanan po yan, ano. Pinaniniwalaan po na nakakapagdala ng magandang kapalaran itong ating snake plants, ano. Bukod po dyan, sinisignify niya po yung purity, no, dahil po isa po ang mga snake plants sa malakas maglinis ng ating indoor airs, ano. Pwede po siya sa loob ng bahay, ano. Matatag po ang mga snake plants, pero bigyan rin po natin siya ng enough na light mula po sa bintana or po sa mga grow light para po manatili yung kanyang ganda. At the same time po, iwas po sa pagdidilig, ano. Ang mga snake plants po, ayaw po niya ng masyadong matubig, no. Kung pansinin nyo po, kapag tag-ulan at nasa labas yung inyong mga snake plants, nakakaroon po ng mga dilaw-dilaw or mga parang spot na parang basa-basa, ano. Yan po yung tinatawag na fungus, no. Kapag halimbawa laging basa yung lupa, maaari pong tablan ng ganyan yung inyong snake plants. Napakaganda po ng snake plants. Isa po sa mga halamang malakas talaga yung pag-attract niya o pagpasok ng positive energy sa ating bahay. Kapag halimbawang meron tayo nito, lagay nyo po siya malapit sa pintuan or doon po sa malapit sa mga papasok na biyaya, ano, yung pasukan natin ng mga biyaya. Doon nyo po lagay yung ating snake plant. So yan po,
yung ating pangatlong halaman. Sa pang-apat naman nating halaman, isang eleganteng halaman ito, no, na nagsisignifies naman ng inner peace, no, happiness and transform negative energy. Walang iba kundi ang peace lily. Meron na ba kayo nito? Kasi tingnan nyo po yung kanyang mga dako na parang mga plastic, pero bukod dyan yung bulaklak niya po, no, ito pong bracts na puti na talaga namang nagpapaganda sa kanya at parang nagsisilbing purity yung kanyang pinaglalaban, ano, or yung kanyang pinapakita sa atin. So this one, yung mga peace lily, madali lang po yan pabulaklakin kahit nga po hindi maaraw yung lalagyanan niya. Namumulaklak po yan kapag halimbawa pong naabot niya na yung maturity level ng plants. Namumulaklak po yan kapag po yung kanyang mga roots sa pinakababa ay masyado ng kumumpol at saka dumami na. Yan po, possible na po yan sa pag-bloom, ano. Kaya po kapag lumabas po yung bulaklak ng mga peace lily, mas lalo pa pong nakakapag-attract ito ng positive energy, no, dahil nga po ang hatid nito ay kapayapaan at syempre kasaganaan na rin po sa ating buhay. At sa panghuling-huli nating halaman, ito pong tinaguri ang money plant, ano, o yung pothos na tinatawag. Ito po ay isang popular choice, ano, para po maka-attract ng wealth, ano, at maging stable po yung ating mga kayamanan. Sinasabi rin po na maganda ito na pang-purifier ng ating hangin dahil ina-absorb niya po yung mga lason sa hangin. Pansinin niyo po yung kanyang mga dahon, may mga spot or variegations ng dilaw at ng puti. Yung dilaw po sa ating simbolismo, yan, pera po, ano, gold. At yung hugis puso niya po na dahon, yan po yung nagsisilbing pag-ibig, pagmamahal, no. Tapos yung pinaka rounded niya na forma, yan naman po yung sumisimbolo ng pera, no, or ng ating prosperity. Kaya po ito napakadaling alagaan. Sabi ko sa inyo, napakabilis dumami ng mga golden pothos kasi ito po nagka-climb siya, no, at maaring kumapit. Pansinin nyo po, kung gusto nyo po ng maliliit lang yung dahon, maaari pong walang kakapitan yung inyong mga pothos, ano, kapag halimbawa siyang nag-climb. Pero kung halimbawa pong gusto nyo mapalaki, piliin nyo po na meron siyang kapitan tulad ng wall, pwede rin pong mga pole, pwede rin po na puno, no, kapag halimbawa dyan nyo po yung pinag-apang oras na gumapang po yung kanyang pinaka-stem at yung kanyang mga roots, no, aerial roots ay kumapit na po dun sa may pinaka kakapitan niya, mas napapalaki pa po yung dahon. Kaya kung bet nyo po yung malaking dahon ng pothos, ganyan po yung inyong gawin. Pwede rin po siya sa soil, sa tubig, at pwede rin po siya nakagapang, ano, yung ating napakagandang money plant o itong mga golden pothos. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating 5 halaman na malakas mag-attract ng positive energy sa 2026. And I hope meron na kayo ng mga halaman na yan, ano, na kumpleto nyo na ba sila? Comment ko lang po dyan, ano. Ayan, salamat po sa inyong panonood nyo yung araw na ito. At paalala lang po, huwag tayong masyadong umasa, no, dun sa mga swerte-swerte. Ito po ay mga gabay na halaman lamang na maaaring makatulong sa ating buhay, ano. At sabi ko nga po lagi na nasa ating mga kamay pa rin po yung magiging kapalaran natin pagdating po sa ating buhay, ano. Dahil kung masipag tayo at tayo kumakayod ng marangal, talaga namang darating yung swerte sa atin, ano. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang
kasipagan at pagpupursige. Yan po yung magdadala sa atin na maabot yung mga pangarap at minimiti sa buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment, sa mga hindi po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo po ganitong usapan, lalo ngayong panahon na to, yung mga lucky plans natin, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!